Okay? So, ito pa, pag-usapan natin, mga ka-GP. Ayan. Alam nyo ba na itong si Cayetano, nadulas? Legit daw ang BRC ni Erwin Tulfo. Aray ko! Oy! Mga kababayan, kala ko ba nung una, sabi mo, hindi yan legit. Ang legit, yung peke na Blue Ribbon hearing ninyo na wala man lang nakita kahit na Senate Secretariat, wala man lang tawag dito, wala man lang nakita ang stenographer. Tapos ngayon sasabihin mo, legit, mga kababayan. Ito po yung pahayag dyan ni Alan Peter Cayetano. Guys, tignan nyo to, nilaglag ni Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasama, pati siya mismo dahil po sa kanyang kadaldalan. Ito, tignan nyo po. Binanggit po kasi ni Alan Peter Cayetano dun po sa Blue Ribbon kuno nila na hearing. Ito nga pong 12 senators ay pwede pong pababain o gawing vacant ang lahat ng posisyon under ng Senate President. No? So yung mga Blue Ribbon na committee, kasama na po dyan, naging bakante. Pero kahit po in-acknowledge na yun, nagpatuloy pa rin sila sa hearing. So ibig sabihin po nito, pwede silang managot sa batas. Ito, panoorin nyo po, paano niya po sinabi. You can declare all seats vacant below Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So sa Mga kababayan, maliwanag yun ha. Umamin ito mismo na you can change, mga kababayan, ang lahat ng mga leadership below. 'Di ba? At ibig sabihin, pwede mong i-vacant yung lahat ng mga committee, yung mga leader ng committee na yan, pwede mong i-vacant with 12. Okay? With a quorum of 12. Pero hindi daw pwede yung sa presidente. Sinabi niya, mga kababayan, totoo naman yun. Hindi mo pwedeng palitan yung Senate President. Pero pwede mo rin i-vacant, mga kababayan. Pero dun sa Senate President below, pwede mong itong palitan. Pwede mo itong, mga kababayan, magtalaga. Kagaya po ng ginawa mismo ng Black ni Win Gatchalian na siya po ay ginawang acting Senate President dahil nga po, mga kababayan, inelect siya as pro tempore. Diba? Senate President pro tempore. Ibig sabihin, parang yan po ay Senate, tawag dito, kung sa Pangulo at pangalawang Pangulo, siya po ay Vice President. So, in absent, mga kababayan, ng ating pong Senate President ay ang papalit muna pansamantala ang Senate Pro Tempore. Since wala pong Senate President vacant, mga kababayan, nangangahulugan na itong si Win Gatchalian, siya po ang kumakatawan ngayon as acting Senate President. Umamin si Alan Peter Cayetano dyan. Aray ko! So ngayon, diba, nagkakagulo-gulo na yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Dahil sinasabi niya, mga kababayan, dito po sa isang pahayag, puntahan lang natin yung pagdinig. Oops. Nawala Wait lang. Ito pala yun. May nakikitang irregularidad ang ilang legal experts sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ng Senado. Posible rin daw sumabit ang mga dating sundaling humarap sa pagdinig sakaling habulin sila ng mga inakusahan nilang tumanggap ng mali-maletang pera. Nakatutok si Maki Pulido. Hearing is now called to order. Nang mag-Blue Ribbon Committee hearing kahapon ang paksyon ni na Senator Alan Peter Cayetano, kahit sila napunang walang Senate Secretariat. Walang staff. Wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Si Cayetano tila nakiusap pa sa kanila. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Dahil walang Senate Secretariat, si Cayetano ang nagpa-oath-taking sa mga dating Marines na imbitadong resource speaker. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Okay, so ngayon, mga kababayan, ito nakita natin. Maliwanag yan
na doon sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na pwedeng i-vacant lahat ng posisyon, di ba? Sabi niya ganon. And you can change all the leadership and members of all the committees except the Senate President, mga kababayan. Guys, tignan nyo to, nilaglag ni Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasama, pati siya mismo dahil po sa kanyang kadaldalan. Ito, tignan nyo po. Binanggit po kasi ni Alan Peter Cayetano dun po sa Blue Ribbon kuno nila na hearing. Ito nga pong 12 senators ay pwede pong pababain o gawing vacant ang lahat ng posisyon under ng Senate President. No? So yung mga Blue Ribbon na committee, kasama na po dyan, naging bakante. Pero kahit po in-acknowledge na yun, nagpatuloy pa rin sila sa hearing. So ibig sabihin po nito, pwede silang managot sa batas. Ito pa, panoorin nyo po kung paano niya po sinabi. You can declare all seats vacant below Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So sa Okay, so sa maliwanag yan, mga kababayan. Pero bakit, kahit ganito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, nadulas na siya mga kababayan. So ngayon, dahil nadulas na siya, mga kababayan, ang galing na sa kanyang bibig, pero pinagpatuloy pa rin nila yung peking pagdinig ng Senate Blue Ribbon hearing nung nakaraan. Sa makatuwid dito, may pananagutan mga kababayan na pwedeng kasuhan. Etong si Alan Peter Cayetano, si Pia, si Marcoleta, at si Amy. Sa lahat po ng nakipag-participate mga kababayan o participant ng hearing na yon, maging ang 18 Marites or 18 Moron, sabi ninyo, mga kababayan, ayan na. Maliwanag naman yan Biruin mo, abogado ka, ikaw na nagsabi na pwedeng i-vacant lahat ng committees, members, leadership below, di ba? Senate President. Mga kababayan, pero hindi ganun na nangyari Kasi lahat binakant. Yan yung motion, mga kababayan, ni Tito Soto na i-vacant lahat ng mga posisyon. Kaya vacant yung position ng Senate President, hindi sila naghalal, pero yung below, sigurado sila, naghalal sila from Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore, pababa sa lahat ng mga committee. Mga kababayan, ina-acknowledge niya man pala niya Diba? Ina-acknowledge niya. Sa makatuwid, mga kababayan, alam niya. Kaya lang, pinapaikot niya ang utak ng mga tao. Ginugulo niya lang. Diba? Kahit itong si Chis Escudero, mga kababayan, ay sinabi niya talaga na eto. President Pro Tem ka parang Vice President yan. Kaya nga may Senate President Pro Tem ka parang Vice President yan. Habang walang presidente, siya ang gaganap ng tungkulin bilang presidente hanggat hindi nakakaabot sa 13. Correct. Aminado naman may mga nagsalita lang kahapon na medyo nalito lang, pero aminado naman na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Wen. So kahit mag-livestream si Cayetano, hindi na siya yung Senate President. Yung pananaw na pinangahawakan niya, may basihan din naman, legally. Pero ang solusyon nga sana, imbis na mag-agawan sila ng trono, may dumulog na lamang sa korte para pagpasahan ito. Yun para sa akin yung mapayapang solusyon sa problema. Tama yon. At isa pa, mga kababayan, sana itong sila Loren Ligarda, sila Pia, at itong si Alan, noong 2015, dapat ni-raise na nila yung concern dyan regarding po sa pagkakaroon ng quorum of 12. Diba? Mga kababayan. Dito inamin na ni Cayetano So, ibig sabihin, mga kababayan, nung nakita niya siguro, napanood yung ginawa ni Frank Trillo noong 2015, naalala niya siguro, mga kababayan, na pwede palang mangyari yon. Kasi nasa ibang bansa yung 4, yung 3 nasa kulungan, di ba? So, ngayon, mga kababayan, hindi naman absolute ang basis ng quorum, di ba? Hindi 24 na absolute, mga kababayan. Ang absolute lang doon sa Senate presidency sa pagpapalit. Sa makatuwid, alam ni Alan yan. Talagang mga kababayan, napakasinungaling lang. Diba? Sobrang sinungaling So ano mangyayari dito, mga ka-GPnatic, sa ginagawa nila ngayon? No? Sana po, makita nyo tong video na to, na si Alan mismo ang umamin, na nilaglag niya yung sarili niya, nilaglag niya yung mga kasamahan niya. Alam nyo, sobrang mga kababayan, ang talagang pinoprotektahan lang ni Alan, yung pagiging Senate President niya. Bakit? Dito sa kanyang paliwanag, nilaglag niya yung mga kasamahan niya Sa kanyang paliwanag, mga kababayan,
Sige, bahala kayo dyan. Mawala na kayo lahat sa pwesto basta ako manatiling Senate President. Ganon. Ganon yung kanyang ano dyan, mga kababayan. Yung point of view ni Alan. You can change, you can vacant all the committees, leadership, and members. Di ba sabi niya ganon? But you cannot change the Senate President by 12. Sabi niya ganon. Di ba? So nilaglag niya yung iba, nililigtas niya yung sarili niya. Pero again, mga kababayan, ang motion is to vacant all the leadership, members, and all committees. Diba? Yun ang motion. So therefore, vacant talaga yung Senate President. Oh, ganyan ka tarantado itong si Alan. Ganyan kasutil. Diba? Tama yung sinasabi ni Trillanes. Nagahaman, hayok sa kapangyarihan, na ito gagawin ng lahat para hindi maialis sa kanya ang hawak niyang power. Nakita naman natin, mga kababayan, hindi lang pala siya ang gumagawa ng ganito, ha? Yung pagkakandado ng munisipyo, mga kababayan. Dahil itong asawa niya na si Lani, may ginawa rin pala na ganyan, yung munisipyo isinarado. Munisipyo ba yon? Alam ko, basta mayroon din siyang isang establishment na isinarado. Si Alan, isinarado ang HOR. Yung asawa niya, may isang establishment na isinara. 'Di ba? Tapos dito ngayon, ayaw niyang bumaba. At mayroon pang ang balita na lumapit siya sa Malacanang na hayaan niyo ako mag-stay at magiging impartial ako sa impeachment trial. Wow! Mga kababayan, kaya lang hindi pinagkatiwalaan ng Malacanang, 'di ba? Hindi siya pinagbigyan. Sabi sa kanya, lelang mong panot. Delik to the Marines. Aray ko. Maangan to protect Sara impeachment para mauntol kaya puro sila 18 marites. Correct. Si Boy Dapa, relax lang sa taguan niya. Nanonood lang. Pakuya-kuya ko, ipatawa-tawa, nagtatago pero nasweldo sa tax natin. Si Bato, no? Hindi na lang kapit ko si Alan dahil lumaki na naging kapit buhaya na ka JP, sabi ni Mama Debbie Pajardo. Grabe, hindi na mahiya to si Alan. Antindi. Mga kababayan,